Mga kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay yung patungkol nga po sa kasamahan or dating kasamahan or katrabaho ng Tito Vic and Joey na si Anjo Iliana. Bakit kanyo mga kaparokya? Nabalitaan nga po natin na tuloy nga po ang kasong isasampa kay Anjo Iliana ng pamunuan ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. At ayon nga po dito sa showbiz columnist na si Christy Fermin ay individual ang magsasampa ng kaso. Kumbaga mga kaparokya, bukod sa Eat Bulaga ay ang Tito Vic and Joey, si Alan Kay at si Jose pa po ang talagang mismong magsasampa sa dati nitong nakatrabaho. So yun nga po mga kaparokya, bago natin talakayan yan, ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, magbibigay po tayo ng reaksyon patungkol nga po sa nabalitaan po nating itutuloy nga daw po ng Tito Vic and Joey ng Eat Bulaga at nila Alan Kay yung kasong isasampa against Anjo Iliana. Ito nga po ay nabalitaan or inihayag ng kilalang showbiz columnist na si Christy Fermin. So, pakinggan po natin to mga kaparokya. Itatago, ilalatag po namin sa inyo. Kami po mismong tatlo, kami po'y nalulungkot kapag nakakabalita kami ng mga artista at kapwa-artista na nagdedemandahan. Ayaw po namin yon. Yung mga artista at kapwa manunulat dito sa ating industriya, pwede pa eh. Posible pa eh. Pero yung artista sa kapwa-artista, nakakalungkot. Di ba? At saka salitang yung demandahan, yung kaso. Napakaliit ng mundo ng showbiz para magkaroon pa ng ganyan. Pero alam po natin mga kachika, ito pong nangyari kay Anjo Iliana. Ito po yung tipak-tipak ng bato at hollow blocks na siya mismo nagpukpok sa ulo niya. Grabe yung tipak-tipak. Alam mo yung sunod-sunod. Ganon. Ano ginawa niya? Ay, naku. Siyempre, in-normalize niya ang buong Dapper Cats. Kaya naman ang sisa niya. Diba? Sinimulan niya kay Senate President Tito Soto. Yes. Kina Bossing Vic at saka kay Joey De Leon at sa mga Dapper Cats. Ngayon, namihingi po siya ng tawad. Ang sabi niya, malapit na ang Pasko. Sana patawarin niyo na lang ako. Siyempre, hindi naman pakikinggan yung panghingi niya ng tawad dahil meron siyang sinabi na pero lahat po ng mga sinabi ko noon, hindi ko nababawiin. Diba? Mga sinabi. Yun nga po mga kaparokya, yung previous content nga po natin regarding kay Anjo Iliana, yung paghingi nga po nito ng kapatawaran sa pamunuan ng Eat Bulaga ay hindi nga po bukal sa puso at hindi taos sa puso sapagkat hindi po sincere ang paghingi nga po nito ng kapatawaran sapagkat nanakot o nagbabanta pa nga po ito kina Tito Vic and Joey at sa Eat Bulaga. Meron bang humihingi ng kapatawaran na may pananakot? Of course, walang ganong tao mga kaparokya. Only Anjo Iliana, ang yabang, napaka-arrogant ng datingan ni Anjo Iliana. Ito yung mga tipo ng tao na masasabi po nating narcissist. Talagang wala po sa lugar yung pagiging narcissist ni Anjo Iliana at isa sa palagay ko mga kaparokya ay merong pinagdadaanang problema si Anjo Iliana dahil hindi po magagawa ng matinong tao or ng nasa maayos na kaisipan ang tulad ng ginagawa ngayon ni Anjo Iliana na paninira sa Tito Vic and Joey at sa Eat Bulaga. Talagang sinisira nito ang legasiya na pinaghirapan ng legendary trio at sinisira nito ang pangalan ng iconic trio. Akala mo mga kaparokya ay walang masamang ginawa sa buhay ang taong ito. Hindi natin alam mga kaparokya, baka marami rin pong issue si Anjo Iliana at kumbaga gaslighting ang ginagawa nito para mapukaw ang atensyon sa kanya ng tao. So tuloy natin mga kaparokya.
ko. Ngayon nung malaman niya na talagang kasado na yung mga kasong isasampa laban sa kanya, sabi niya, kahit niyo pa ang Diyos nga nagpapatawad. Kayo, nagtatago pa kayo ng galit. Ito lang naman ang masasabi ko. Yung mga una kong sinabi, ano lang daw yun? Ay, naku, bla yun, no? At saka ano daw yun? Kumbaga sa paputok. Reventador. Sa Itbulagan, mag-isip kayo mabuti kasi hindi naman kayo lahat mabait na tao. Kaya kung ako ididiin nyo, mapipilitan na talaga ako magsalita. Yung mga pinaputok ko, labintador lang yon. Pag ako inipit nyo, ang papasabugin ko dito, sawa, bawang, napaputok, malalakas. Reventador lang daw po yun. Kaya nga, kung ako kay Anjo Iliana, kung totoong meron siyang pasasabugin mga kaparokya, ilabas niya. Di ba? Kung talagang matapang siya, ilabas niya. Hindi yung nananakot siya. Dati nang takot ang Tito Vic and Joey. Kung kailan tumanda ang iconic trio, dun mo patatakutin. Marami nang napagdaanan yan. Kaya if I were you, Anjo Iliana, kung talagang matapang ka, ilabas mo yung sinasabi mong sawa or sinasabi mong bawang. Dahil pwedeng ipandagdag sa ikakaso sa iyo yan. Huwag lang takutan, huwag mong tatakutin ang management ng Eat Bulaga dahil marami nang napagdaanan ang mga ito. So tuloy natin mga kaparokya. Ang mga pasasabugin daw niya pag hindi siya pinatawad ng Itbulaga at ng TVJ at ng Dabar Cats, ano daw ang pasasabugin niya? Nako, yung pasasabugin niya, di siyempre yung, di ba, Sawa. May sawa, may ahas, di ba? May sawa yun. Sawa yun. Ahas, sawa na lang. Oo. Oo. May mas matindi pa sa sawa. Ano yun? Ano yun? Ako, di ba yung dati, di ba, Goodbye Philippines. Ayun, malakas yun. Ako, malakas. Goodbye Philippines. Yun ang aabutin niya. Oo. Kasunod na to, Goodbye Kadir na. Yun na, mismo. Actually, matagal na yung Goodbye Karir. Susunod na lang yung Goodbye Philippines. Eto na po, titila-tila rin po namin ngayon kung ano yung mga nakakasang kaso na dapat harapin at harapin talaga ni Anjo Iliana. Cyber libel. Dahil ito po ay pinakawalan niya, inilatag niya sa kanyang TikTok account. Slander. Sobra-sobra pong pagpapahiya ang ginawa niya sa mga Dabar Cats, lalo na kay Senate President Tito Soto. Defamation, ganun din naman yon. Paninirang puri. Sobrang paninirang puri. Pero, totoo kaya, yun narinig ko na individual ang gagawin na pagkakaso sa kanya. Ako rin, paano pag individual ang atin nila sa lahat ng city, pupuntahan niya? Ayan na, eto na. Yun, Senate President Tito Soto. Bossing Vic Soto, Joey De Leon, Jose Manalo, at saka si Alan K. Individual daw po ang magaganap na pagsasampa ng kaso kay Anjo. Meron po tayong tinatawag na motion for consolidation. Pagsasama-samahin na lang. Yun po ay nagaganap lang kapag isang kaso ay tinilat-tilat sa iba't ibang piskalya. Ito, iba-iba to eh. Iba-ibang sampay. Saka iba-iba yung pira na ginawa niya kay Senate President Tito Soto, kay Alan K. Kina Bossing Vic. At saka yung kay Jose. ano? Iba-iba eh, di ba? Lola ni Dora. Isa pa din Lola yun. ni Dora. Oo. Yung tatlo. Kaliserye na ano. Paano yan? Kung individual, alam naman natin yan. Yung isa nga lang eh. Sobra-sobra na pong hirap sa oras. Ay, oo naman. Isa lang yun ha. Napakahirap. Paano yung kung katulad yan 8 o'clock yung ano yan dito. Tapos 8:30. Ay, alayo. Isa pa. Tama po mga kaparokya, napakahirap ng susungin ni Anjo Iliana sa kanyang ginawa. So tatlo ang pwedeng isampang kaso kay Anjo Iliana, yung cyber libel, defamation, at slander. At bukod dyan mga kaparokya ay individual. Kumbaga iba yung ikakaso ni Tito Soto, ni Vic Soto, ni Joey De Leon. Sapagkat syempre kahit hindi niya po binabanggit or sinisiraan si Joey De Leon, as long as sinisiraan mo ang Eat Bulaga, alam naman po natin ang Eat Bulaga ay Tito Vic and Joey, at ang Tito Vic and Joey ay Eat Bulaga ay talagang kasama na po dyan si Joey De Leon. Iba rin po mga kaparokya ang ikakaso ni Jose Manalo at Alan K. Napakahirap nun mga kaparokya. Bukod sa struggle is real ang sasapitin ni Anjo Iliana ay yung pera.
mga kaparokya, siya nga po nagsabi na maraming koneksyon ang isang Tito Soto at maraming koneksyon ang Tito Vic and Joey. Hindi naman na po siya bata, pinili niya na mahantong sa ganito ang kanyang sitwasyon. Maraming time para magbago, subalit nagpatuloy po si Anjo Iliana sa paninira sa iconic trio, sa mga ibang host, and of course sa Eat Bulaga na Kesyo, may sindikato daw po dito. So tuloy natin mga kaparokya. Yun, grabe. Diba, tatakbo siya lang. Matitilitan talaga siyang daluhan lahat. Pag hindi niya dinaluhan, ang kasunod niyan, warrant of arrest. Ay, Walang kalaban-laban. Hindi lang mag-warrant of arrest, ha? Matago ka, ha? Ikaw yun. Oo, di ba? Ikaw uwi, di ba? Ikaw uwi, Kasi di ba? kasi tao baka mamaya, masalubong daw niya yung mga pulis. Kasi ang sabi, di ba, kahit nasa pintuan ka na Oo. nung court, kapag hindi ka pa nakakapagpiyansa, pwede ka pa rin huliin. Yun ang pangamba ko noon. Kaya, di ba? Unos ko, ako'y naiiwan, di ba? Tawa ako na tawa sa inyong dalawa, lalo na kay Wendell. Di ba? Ito nga po, tinatawa lang po namin ito, pero isang malaking problema na po ang pagdalo sa mga hearing na ganito. Paano gagawin ni Anjo Iliana? Ito ay tahasan niyang ginawa. Talagang hindi siya tumigil. Humingi na siya ng tawad, humingi siya ng pagpapakumbaba, pero Ramdam at alam ni Christopher Min yung sitwasyon dahil ilang beses na nga po itong nakasuhan ng cyber libel. Alam naman po natin yung trabaho ni Christopher Min, kaya hindi po maiiwasan nakasuhan ang isa sa sikat at kilalang showbiz columnist. At tama naman po talaga ang sinasabi or yung sinabi dito ni Manay or Nanay Christy at ni Wendell at yung mga kasama nga rather ni Christy Fermin na talagang kakain siya ng oras. Ang pagbiyahe mga kaparokya, kaya naman po siguro ni Anjo Iliana yan sapagkat medyo bata-bata pa naman siya. Kaso nga lang talagang struggle ang mararanasan ni Anjo Iliana. So tuloy natin mga kaparokya. ano ginawa niya? Nagkanta pa. Tuloy-tuloy pa rin ang kanyang paninira sa Itbulaga. At ang sabi niya, ito lang sasabihin ko, kapag itinihin nila ako at ako'y kanilang dinimanda, ito lang, wala daw matitira na magkakarelasyon, maghiwalay. Alam daw niya kasi mga nagaganap sa loob noon dahil taga-roon siya. Kailan yan, di ba? Isipin mo, binuksan niya na naman. Hindi siya lahat ng mga anyo. Oo. Tapos, ano kaya ang kaakibat na presyo ng cyber libel case na isasampa laban kay Anjo? Magkano kaya yan? Ang Diba? problema nga na di ba? Wala nga siyang trabaho. At wala rin siyang abogado. Wala siyang abogado. Nakikiusap Oo, siya. nananawagan niya siya. Nananawagan. Ano yun? Oo. Paano yun? Napakahirap talaga. Eh, siya naman mismo ang humanap ng kapalaran na ganito. Kung hindi niya ginawa yan, eh di wala sanang problema. At saka nabigyan na siya ng pagkakataon na parang walang sumasagot sa kanya. Ito na yung pagkakala siguro, hindi, magbabago pa yan isip. Pero hindi, patuloy pa rin. Tapos nagbanta pa. Ito talaga wala. Yung ginawa niya na ito, desperadong tao lamang po, mga kachika, ang gumagawa ng mga ganitong klase ng pagkilos. Alam na niyang maling-mali yung kay Senate President Tito Soto. Huwag na po yung posisyon, yung pinagsaluhan nila sa Itbulaga. Mahigit na 2 dekada siya noon. Hindi niya man lang naisip na ang gintong pagkakaibigan ay iniingatan. Yung pagtanaw ng utang na loob ay isang kultura nating mga Pilipino na nakakadagdag sa ating pagkatao. Hindi niya yun iningatan. At saka lagi may paghawa, hindi ako natatakot sa TPJ. Oo, meron kang sinasabi mo ganon. Oo. Nakakaano yun eh. Parang ano ba, sinusubukan mo ba kami kung hanggang saan kami o kung anong magagawa namin. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa Tito Vic and Joey, hindi ako natatakot sa kanila. Alam ko lahat ang nangyayari doon at ang ginawa niya doon sa Itbulaga, meron daw sindikato. Ayun, Kailangan niya patunayan yan. Pero sa kabila ng iyong paninira, napakataas pa rin ang rating ng Itbulaga ng TV5. Diba? Kaya ito po ay sadya niyang ginawa ito. Dumampot siya ng malalaking tipak ng bato. Ipinukpok po niya sa ulo niya. Siya ang may gustong mangyari ito. Hinanap po niya ito. At ngayon ay bibigay ang katapat na parusa ng mga ginawa niya. Wala tayong magagawa. Diba? Ang hirap talaga yan. Kasi alam mo, So, wag na po natin tuloy mga kaparokya, masyadong mahaba. Pero yes,
Yes, yun po ang gusto po natin ay ma-filean or makasuhan si Anjo Iliana kahit sabihin natin na matagal niyang nakasama ang Tito Vic and Joey. Para sa akin ay okay lang naman po patawarin siya ng Eatbulga ng Tito Vic and Joey, pero ituloy pa rin po ang kaso against him dahil kapag hindi po gagawa ng aksyon ang pamunuan ng Eatbulga ang Tito Vic and Joey, even sila Jose Manalo at Alan Kay, ay aabusuhin ito ang kabaitan ng mga binanggit or yung mga sinisiraan nito. At yun lang mga kaparokya, gagastos ng malaking halaga si Anjo Iliana dito. Ito yung gusto niya, yung makipag-argument kahit hindi naman po siya pinapatulan ng Itbulaga or ng Tito Vic and Joey. Pinili niya ang malagay sa gantong sitwasyon, kaya harapin niya. Siya naman po nagsimula ng lahat Actually, hindi naman po siya inaaway at hindi naman po siya pinapansin. So, yun nga po mga kaparokya, sa wakas, papatulan na po siya ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Yun naman po talaga yung nais natin nang sa gayon ay magkaroon naman po ng hustisya ang Itbulaga sa ginagawa ng dati nitong talent na si Anjo Iliana. Milyon mga kaparokya. At saka hindi lang naman po ang pera ang pinag-uusapan dito kundi yung pagod na gagawin nito. Dahil kung sasampahan siya individual, talagang lagari ang gagawin nito kung paano sumipot sa bawat hearing. Like example mga kaparokya, si Bossing from Muntinlupa, si Tito Soto, Quezon City, si Alan Kay, siguro mga Quezon City, at si Joey De Leon, hindi po natin alam, baka Quezon City din po yan. Pero yung abala, mga kaparokya, yun yung pinaka-struggle na mararanasan ni Anjo Iliana. Pero tingin ko naman po ay deserve niya po yun sapagkat siya naman po nag-start ng lahat. Kaya yan ang solusyon para matigil nga po si Anjo Iliana sa kahibangang ginagawa nito. Gustong magpaka-relevant mga kaparokya. Alam naman natin na magpasa hanggang ngayon ay relevant or sabihin natin isa sa mga importanteng tao dito sa bansa sina Tito Vic and Joey dahil sa entertainment ng programa nito na Itbulaga. At of course, malaki rin po ang naitutulong ng legendary trio sa milyon-milyon nating kababayan na nagsusubok na mapasama sa legasiya or sa history ng Itbulaga. Yung mga papremyo na binabahagi ng nasabing noontime show. So again, mga kaparokya, maligaya at masaya tayo sa desisyon ng Itbulaga na sampahan ng kaso si Anjo Iliana sapagkat napaka-arrogant naman po kasi kung tutuusin ng approach ni Anjo Iliana. Walang naghihingi ng pagpapatawad na may halong pagbabanta. Walang matinong tao na gagawa nun except Anjo Iliana. Masyadong demandable na kesyo yung hiling niya dapat ora-orada ay mapagbigyan. Walang ganon mga kaparokya. Okay lang naman na patawarin siya ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey, pero still ipagpatuloy ang kasong isasampa sa taong ito. Taong walang ka-sense. Wala naman talagang sense yung mga sinasabi ni Anjo Iliana. Alam ng nakararami yan. Yung mga issue nito na pinag-uusapan, hindi lang sa Tito Vic and Joey, even sa ibang issue, sa politics, wala pong sense ang pinagsasabi nito, mga kaparokya. Walang aral na matututunan. So, again, mga kaparokya, pinili ni Anjo Iliana yung malagay siya sa gantong sitwasyon kaya dapat niyang harapin.